ay nagtanong po ako tungkol dun sa ICT modernization project nila na nababahagi po sa dalawang components. Ito po yung Global System for Mobile Communication or GSM, Active and Passive Monitoring Equipment, at may kasama pong Network Benchmarking Equipment. Ito pong dalawang components na ito ay nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso, Mr. President. At ang project na ito ay na-approve po ng 2021-2022 o halos 3 na taon na po ang nakararaan. Tinatanong ko po noon, bakit po yung network benchmarking na nagkakahalaga po ng 300 million ay napagalaman po ng representasyong ito na ang nag-supply pala itong EBIS solution at ang EBIS solution naman ay bumili lamang sa Versatest Company na nung panahon yon ay nagkakahalaga lamang ng 24 million. May kasama na pong test drive vehicle yun. Para lamang po masiguro ko na tama na ganun halaga nga ang pagkakabili nung panahon na yun, 2021-2022, ay pinag-iusapan ko ang aking isang kaibigan na kontakin niya yung Versatest Company kung magkano ngayon ang set nung network benchmarking equipment. Lumalabas po sa panahon natin ngayon, kasama na rin po yung drive test vehicle, 40 million po. So parang totoo po na 24 million lang nung panahon na bilhin yun. Bakit po 390 million? Ngayon po, para maging maiksi lang po ang pagtatanong ko nung panahon na yun, sinikap ko pong, at nagtanong nga po ako kung operational po yung mga equipment na yon. Ang sabi naman ng NTC, operational. Nung tinangka ko pong itanong sa kanya para purbahan natin kung operational, ang sabi nila ay hindi po namin pwedeng matest ngayon because of the problem of power supply. Hindi ko po maintindihan yung mga ganong pangangatwiran, Mr. President. Yung power supply po kasi nabibili yung kahit saan at kahit kailan. Ito po ay binigyan ko po ng konting din, Mr. President, dahil sa kahalagahan po nitong mga equipment na ito, sa aking pong pagkakaalam, dahil ako po ay nagtanong, ano bang gamit nitong dalawang components na to? GSM Active and Passive Monitoring Equipment at Network Benchmarking. Nagagamit po pala ito sa maraming bagay. Napaka-importante po lang gamit ito. It can be used to combat terrorism. At nagagamit din po sa mga calamities. Yung pagbaha, yung mga paglindol na yan, halimbawa may mga natabunan mga kababayan o kaya may nalunod sa baha. Nagagamit po pala itong mga ito. Sana kung talagang operational po ito, Mr. President, ang dami pong nangyari na sakuna. Sa Mindanao po, nauna yung lindol. Pagkatapos, pumunta sa Cebu ang lindol. Pagkatapos, binaha pa. Kung totoong operational po ito at nakagagamit talaga, nakakatulong po. At portable naman po ang mga gamit na ito, Mr. President. Bakit hindi po nagamit ito? Kung operational sila, bakit hindi po natin mapatunayan na operational sila? 3 sets po kasi ito, Mr. President. Ang isa po ay inassign sa NICA, meron po isa sa PSG, at yung isa ay nananatili sa NTC. Ito po yung mga gamit nila, Mr. President. Restoring communication, connecting the disconnected.
During a typhoon or flood, cell towers often collapse, power fails, and fiber lines get cut, meaning people can call for help. By deploying portable GSM base station on vehicles, drones, or backpacks, victims' phones can reconnect to the network even if only for texts or calls. They can send SOS messages, location pins, or voice calls. Example po, Mr. President, a stranded family on a rooftop can use their phone to send an emergency message once a drone carrying temporary GSM signal hovers above. That single reconnection can trigger rescue operation immediately. Yung mga drones naman po for search and rescue operations, the drones are equipped not only with cameras but also with thermal sensors to detect body heat at night or through debris. Loudspeakers to communicate safety instructions, mini GSM, repeaters to extend mobile signal coverage. I can go on and on, Mr. President. Pero bakit wala man lang tayong nabalita na nagamit ang napaka-importanting mga equipment na to save lives? Ngayon po kung ang dami ko pong gustong itanong, I can even test the NTC sa bawat sagot po niya sa mga tong na ito kung talagang operational o hindi itong mga bagay na to. Kasi po, if you are unable to competently answer all these questions, baka I might ask the good sponsor to defer momentarily consideration of your budget. Bakit po hindi kayo nagbigay ng report? Ito naman po ay pinangako ninyo. Ipinangako nila, Mr. President. October 22 po yun eh. So, mahigit pong isang buwan. Para sana hindi na humaba ang pagtatanong na ito. Bakit naman po ayaw niyong magbigay ng report sa kabila ng lahat na kayo po'y nangako naman na magbibigay po kayo ng report para ma-address po natin itong problema na ito? Kasi po, Mr. President, kaya pala, base lamang po sa mga datos, Mr. President, kaya pala hindi talaga maging operational. Nagkulang po sa training eh. Isa po sa requirement dito, meron pong training sa Israel. Ang problema, nakita ko po sa communication ng NTC, pinalabas po nila, doon sa sagot nila sa Commission on Audit, nakapag-training yung mga ilang tao na kanilang nilista sa Israel. Pero sa datos po na nakuha ko, Mr. President, ito po ay mga text messages na nakuha ko. Hindi po nangyari ang training sa Israel sapagkat hindi pumayag ang Ministry of Defense ng Israel. Tama po ba yun, Mr. President? Tama ko kayo, Senator Marcoleta, na hindi po pumayag yung Ministry of Defense of Israel at kailangan din po ng coordination with our Department of Defense dahil po may mga national security component itong technology. At willing naman po ang NTC to give you a briefing in confidence because of that national security component. Pero eventually po, naayos rin po yung mga papeles, natuloy naman po yun yung training. Hindi nga po natuloy ang training, Mr. President. Kaya kanina po, sa pagtatanong ni Senator Risa, ito po, mayroon pong report na ipinakita ho sa akin. Natuloy sila sa Tel Aviv, Israel on September 3 to 8. So meron pong meron po silang natuloy naman po after
clearances na kailangan lang ho nila. Anong date po, Mr. President? September 3 to 8, 2023. Ito po kasi yung mga text messages, Mr. President. How are you? September 7, 2023. The delegation left this morning. Got no training as Ministry of Defense permission has not been granted. Got a lecture by my colleague Mir, CEO of Sensor 7. They got Sensor CEO presentation, which is completely unrelated. I saw the delegates after the presentation. Judith and Yaron took them for dinner. I joined for a few minutes not to create impoliteness crisis and left. That was not bitter at the end. He accepted that Ministry of Defense did not allow training. In short, notice and to non-end user trainees. Hello, no doubt they got no training on P6 systems, while in Israel, we had no mod clearance. Wish you Happy New Year. Hindi po natuloy. Yun pong sinasabi nila, Mr. President, kagaya rin po ng kanina, misgivings ng ating Senator Risa. It borders on dishonesty. Siguro po kung nag-submit kayo ng report para na-trace out natin ito, hindi na sana humaba po at humantong dito ang pag-uusap natin. Bakit po ninyo sasabihin na natuloy sa Singapore? May papakita po natin na pumunta ang mga tao sa Singapore, pero nag-sightseeing sila. Hindi po sila nag-training. Yun po yung kanilang sinasabi, Mr. President. So, Senator Marcoleta, ito binabasa ko po yung authority to travel to Israel of September 2 to 7, and ito po yung kanilang objective, training on technology update for the project of ICT modernization program, upgrading of quality of service system and network benchmarking platform of the National Telecommunications Commission conducted by eBizolution Incorporated on September 2 to 7, 2023. So, but the commissioner promised to send you an official report, and she can also go see you to brief you para po, and also kung kayo po ay interesado, pwede rin nila ipakita yung kanilang equipment, Mr. President. So tumatakbo na siya, all systems go. So sinasabi po ba ng NTC Commissioner, Mr. President, totoong nangyari ang training sa Singapore po, one day nangyari po yun. Pero ang sinasabi natin yung sa Israel, nakalagay sa communication, talaga pong pumunta nga sila sa Israel, pero wala pong training. Iba po ang nangyari doon. Yun po ang tunay na pangyayari. Dito po merong mga 100 tao po ang pumunta. May picture rin po ng kanilang mga activities. So, dito po sa report, nag-training ho sila, but they can provide you with a more extensive report po. Tapos andito rin po yung mga attendees. Yun nga po, ang gusto ko lang malaman ngayon, Mr. President, kung NTC Commissioner, ipipilit niya na talagang may nangyaring training sa Israel. Meron pong communication na pupunta sila talaga ron. Nagpunta nga sila, ngunit hindi po training ang napuntahan. Dahil wala nga pong training, dahil hindi pumayag ang Ministry of Defense ng Israel. Benchmark Platform 3. Rin po ito, may certification rin po na as attachment. Nakasulat po dito,
Engineer Jeffrey Alvaro.